Kinabukasan habang kinakalkula ni Minato ang kanyang mga gastusin, napagtanto niyang wala na siyang pera at lumalabas na nagamit na niya kahit ang perang natanggap niya mula kay Harima, para lang mapakain ang mga minions ni Martin na may sobrang lakas kumain. Nagpasalamat ang mga minions at inamin na siguradong mahal ang pagkain, pero imbes na magbawas ay binanggit ni Minato na kumain lang sila hanggat gusto nila at pagkatapos, napatingin siya kay Yamagami at nakita niyang kahit ito ay nag-e-enjoy din sa pagkain. Naisip niyang palitan ang pagkain nila ng mas mura at abot kaya pero sa tuwing naiisip niya iyon, pinipigilan niya ang sarili dahil ayaw niyang masira ang kanilang kasiyahan at maya-maya sa araw na iyon, ang batang wala ng pera ay naglalakad sa paligid para maghanap ng part-time na trabaho. Pero napakababa ng sahod sa lahat ng lugar para makasabay sa mamahaling pagkain ng mga house spirits, dahil wala na siyang ibang pagpipilian at napagdesisyonan niya na ibaba na lang ang kalidad ng kanilang mga merienda at sa sandaling iyon, napadaan si Minato sa isang lottery shop at nagpa siya na subukan ang kanyang swerte gamit ang isang tiket. Sa hindi inaasahang paraan ay napakalakas ng kanyang swerte dahil nanalo siya ng grand prize gamit lang ang isang tiket, nakakuha si Minato ng 100,000 yen, na higit pa sa sapat para matugunan ang problema sa pagkain ng mga house spirits. Agad siyang pumunta para bumili ng pagkain at pagpasok pa lang niya sa tindahan ay binati na siya dahil sa panibagong panalo, ipinagdiriwang ng shop ang ika-333 anibersaryo nito at dahil siya ang kanilang maswerteng customer, napagdesisyonan nilang bigyan pa siya ng libreng premium set. Umuwi siya na may dalang maraming pagkain at napasigaw sa tuwa, iniisip kung paano siya naging ganito kaswerte at tinanong niya ang aso kung may kinalaman ba ito sa kanyang biglaang swerte, ngunit itinanggi ni Yamagami ang anumang kinalaman at sa halip ay itinuro ang isang pagong. Nang magtanong si Minato kung paano maaaring maging dahilan ang isang pagong, ipinakilala ni Yamagami ang bagong house spirit na si Reiki at ipinaliwanag niya na si Reiki ay isa sa 4 na sagradong nilalang na nagdadala ng swerte na kilala bilang Shira. Nagtaka si Minato kung kailan pa lumitaw ang bagong spirit na ito sa kanyang bahay. Idinagdag ni Yamagami na nagpapasalamat si Reiki kay Minato dahil minsan na niya itong natulungan noon at nang tumanggi ang bata na tanggapin ang credit, pinapaalala sa kanya ng spirit dog ang pagkakataong aksidenteng napapalayas niya ang isang masamang espiritu sa kalsada na konektado pala sa pagong. Biglang nakatanggap si Minato ng tawag mula sa kanyang ina na masayang nagtanong kung sumali ba siya sa raffle bago umalis ng bahay. Iginiit nito na nanalo siya ng grand prize na 1,000,000 yen, na nagpapatunay na hindi biro ang pagong na nagdadala ng swerte. Tinanong siya ni Yamagami kung naniniwala na ba siya, at agad na paluhod si Minato at humingi ng paumanhin sa pagong dahil minamaliit niya ito at ipinaliwanag ni Yamagami na nais ni Reiki na tumira sa lawa at dahil pagmamayari ni Minato ang hardin, siya ang magpapasya kung sino ang mananatili. Agad naman siyang pumayag at sa ganoong paraan ay naging bahagi na ng pamilya ang pagong. Kalaunan ng maalok ni Minato nang inumin ang pagong ay hindi ito nag-atubili at agad itong lumapit at inubos iyon sa isang lagok at bukod pa rito, binigyan pa siya ng mga buto bilang regalo. Pinulot iyon ni Minato para itanim at binalaan siya ng aso na ang mga punong ito ay lumalaki ng napakalaki. Nang dumating ang oras ng merienda ay naglabas si Minato ng cookies para sa mga espiritu, biglang may 2 bagong espiritu na lumitaw at nagtanong kung maaari rin ba silang makikikain. Mukhang agad silang nakilala ni Yamagami at tinawag silang Fujin at Ryan, na binanggit na matagal na simula nang huli niya silang makita at naalala ni Minato ang mga espiritong ito mula sa mga sinaunang kwento ng Japan at agad silang inalok ng cookies bago pa sila magalit. Pagkatapos ay tinukso ni Fujin ang aso tungkol sa kung paano ito buhay pa, at sinabi na akala nila ay matagal na itong namatay dahil sa paghina nito at samantala ay pinaalalahanan ni Utsugi ang mga bagong parating na sa kanila ang cookies at sila ang namimigay, bago itanong kung ano ang ginagawa nila roon. Casual na sumagot ang dalawa na napadaan lang sila para tingnan ang masiglang lugar matapos nilang marinig ang tungkol dito. Napunta ang atensyon nila sa iniinom ng pagong na alak at hiniling nila kay Minato na bigyan din sila at matapos silang mabusog, tumayo si Ryan at inalok si Minato ng bahagi ng kanyang kapangyarihan bilang pasasalamat. Isang umiikot na hangin ang pumapalibot kay Minato habang sinasabi ni Ryan na ito ang kapangyarihan ng hangin. Nang tanungin ni Minato kung paano niya ito gagamitin at nagtipon ang lahat ng espiritu at nanguna si Yamagami sa pagtuturo kung paano kontrolin ang wind magic. Sinunod ni Minato ang mga tagubilin ng aso,
Inisip ang daloy ng hangin at nagawa niyang lumikha ng banayad na simoy at iginiit ni Yamagami na sa pamamagitan ng pagsasanay, mapapalakas niya ito hanggang maging kapaki-pakinabang. Samantala ay patuloy pa ring ginagamit ni Harima ang guhit ni Minato sa kanyang kamay para labanan ang mga espiritu, ngunit sa pagkakataong ito ay mas lalo pang kumupas ang marka na nagpapaisip sa kanya na halos ubos na ang kapangyarihan nito. Bigla namang sumigaw ang kanyang kasamahan na si Ichigo nang makorner ito ng isang masamang espiritu, humingi siya ng tulong sa babaeng partner niya pero natakot si Horikawa at umatras at piniling hayaan na lang siyang kainin kaysa ilagay sa panganib ang sarili. Sa huling sandali ay dumating si Harima at ginamit ang papel na may sulat ni Minato upang sirain ang masamang espiritu, pagkatapos ay tinignan niya ang babae at tinanong kung ayos lang siya, at nagpasalamat ito sa pagligtas sa kanila. Kalaunan ng harapin ni Ichigo si Horikawa, humingi ito ng paumanhin dahil ginawa siyang bitag at iniwan siya subalit mas may ibang iniisip si Ichigo at tinanong kung alam na ba nito kung saan nakuha ni Harima ang mga maalamat na shopping list na ginamit niya laban sa mga espiritu. Nang sabihin niyang wala siyang alam ay hinawakan siya ni Ichigo sa kwelyo at tinawag na walang silbi, tinanong ni Horikawa kung bakit galit na galit siya kay Harima at kung naiinggit ba siya rito, bago tumalikod at tumakbo palayo. Napakuyom si Ichigo ng kanyang mga ngipin at nangakong hindi siya magpapatalo kay Harima kahit ano pa ang mangyari at kinabukasan ng magising si Minato at banggitin na tumigil na ang ulan, ipinaliwanag ni Yamagami na ang kanyang hardin ay isang banal na lugar kaya hindi ito naaapektuhan ng ulan. Namangha si Minato at agad niyang tiningnan ang halaman na napakalaki na ng itinutubo, lalo na't hindi pa ito umuusbong noong huli niyang makita at ipinaliwanag ng aso na isa itong sagradong puno. Kaya agad itong dinidiligan ni Minato. Pagkatapos ay binigyan niya ang aso ng pagkain mula sa kanyang bayan, matapos iyon ay inilabas niya ang kanyang mountain climbing suit at sinabing nais niyang aakyatin ang Mount Hojo ni Yamagami, ipinaliwanag niyang gusto niyang mag-ehersisyo at magbigay galang doon. Binanggit ng spirit beast na hindi basta-basta inaakyat ang bundok, ngunit ipinakita ni Minato ang kanyang gamit sa pag-akyat at kumpiyansang sinabi na handa siya. Ipinaalam din ng hayop ang tungkol sa isang shrine sa itaas na tila ipinahihiwatig na dapat niya itong bisitahin. Idinagdag ni Yamagami na dati ay maraming bumibisita roon, pero ngayon ay wala nang pumupunta at nag-alok ang aso ng isa sa kanyang kaanak bilang gabay at pinayagan si Minato na umakyat at habang nagpapatuloy ang kwento, labis na napagod si Minato sa pag-akyat. Inakala niyang madali lang ito pero ngayon ay sobrang pagod na siya at pinagsisihan ang pag-akyat para lang mag-ehersisyo. Dinala siya ng mga minions ni Martin sa shrine ngunit sinabi nilang hindi na niya kailangang linisin iyon. Hindi pumayag ang bata na iwan iyon sa ganoong kalagayan, at hinikayat pa niya ang mga minions na tulungan siya para maging maayos ang lugar at pagkatapos nilang maglinis, umupo silang apat para kumain ngunit bigla nilang narinig ang mga uwak na parang umuubo. Agad na tumakbo ang mga minions at bahagyang nahabol lamang sila ng bata at pagdating niya, nakita niyang may masama na espiritu na humahabol sa kanila, natakot ang mga minions at kumapit sa bata habang sinasabing may kinokontrol itong parang core. Nang tanungin siya kung nakikita niya ito, iginiit ni Minato na kadalasan ay mga mabubuting bagay lang ang nakikita niya pero sa pagkakataong iyon ay bahagya niya itong nakikita, na ibig sabihin ay napakalakas ng masamang espiritu. Tinanong siya ng mga minions kung may dala ba siyang memos. Inilabas iyon ni Minato at sinubukan na lumapit sa espiritu ngunit hindi siya nagtagumpay. Bigla siyang nakaisip ng paraan at agad pinupunit niya ang ilang pahina mula sa kanyang notebook at inihagis sa hangin, pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang wind magic upang itulak ang mga papel papunta sa masamang espiritu at tuluyang napabagsak ito. Nang makawala ang orb na kinokontrol ng espiritu at naging isang gintong osa ito, agad niyang tinanong kung ayos lang ito kaso mabilis itong tumakbo palayo at pagbalik nila ay pinuri siya ng aso dahil sa paglilinis ng shrine, ikinwento niya ang lahat ng nangyari at nagtanong tungkol sa espiritong parang osa. Sumagot si Yamagami na malalaman din niya iyon sa tamang panahon at nang mapansin ni Minato na tumigil ang paglaki ng puno, ipinaliwanag ng mga minions na isa itong sagradong puno at iba ang paraan ng paglaki nito kumpara sa mga normal na puno. Maya-maya ay lumitaw si Reiki at itinuro ang pinto at nang tingnan iyon ni Minato, nakita niya ang isang asol na dragon na naghihintay sa kanya at lumalabas na isa rin itong miyembro ng apat na Shira at ang pangalan nito ay Oro. Lumapit si Oro sa puno at umungol ng malakas dahilan para umulan sa loob ng banal na lugar.
Dahil sa ulan ay mabilis na lumaki ang puno at pagkatapos nito, hiniling ng dragon na manatili sa lawa tulad ng pagong at kalaunan ay humingi rin ang dragon ng alak at agad itong nahumaling dito. Ipinaliwanag ni Yamagami na nagpapasalamat ang dragon kay Minato dahil nailigtas niya ito. Ayon sa kanya ay nilamon si Oro ng isang masamang espiritu at si Harima ang gumamit ng kanyang pentagon upang paalisin ang espiritu at mailigtas ito. Sa sandaling iyon ay dumating si Harima at ibinigay ni Minato ang bagong memo na hinihingi nito. Nang tanungin ni Minato ang tungkol sa pentagon, ngumiti si Harima at humiling na gawing plaid pattern naman ito sa susunod at tinanong ng bata kung ayaw ba nito sa mga bituin, at ipinaliwanag ni Harima na hindi iyon ang kanilang family crest. Kalaunan habang nakaupo si Harima kasama ang isang matandang kalbo, sinabi ng matanda na kahit kapaki-pakinabang ang mga memo, hindi naman niya ito may hahagis ng malayo. Sumagot si Harima na nagpagawa na siya ng mga business card para dito. Sinubukan ng matanda na magbiro kaso hindi ito naintindihan dahil sa agwat ng kanilang henerasyon. Sa huli ay sumuko na lang ang matanda at binalaan si Harima na mag-ingat at itago ito sa iba. Binanggit niya na nakita na ito ni Ichigo at nag-aalala siyang may gawin ang lalaking iyon kay Minato dahil sa inggit, samantala ay naisakatuparan na ni Ichigo ang kanyang plano dahil nagawa niyang maglagay ng talisman sa bata at ngumisi siya ng may balak.